Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Manang Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magkaroon ng kapanatagan sa pananalig sa Panginoon Diyos at Panginoong Kristo o mula sa Panginoong Kristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa pamimipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Ayon po dito sa mga taga-Hebreo, Kabanata 11 at talatang 20. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga taga-Egypto, sila'y nalunod. Ipagpatuloy po natin sa taga-Korinto, Kabanata 1, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 6, ito po ang mensahe. Ang pagbumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 6 hanggang 7, ito po ang mensahe. Hindi ba ipinagbili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi pinabayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong malaga kaysa maraming maya. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 24 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Isipin na lang ninyo ang mga uwak. Hindi sila nag-aasik ni nag-aaniman. Wala silang banga ni kamalig. Gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo? Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Higit sa lahat, pag sumakita ninyo pag-ariyan kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan niyo. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol Mateo, Kabanata 11, talatang 28 hanggang 30. Ito po ang mensahe. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin nyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggo ito sa pamamahagi natin ng mabuting balita dito sa Bible Evangelizations at ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at mula sa Panginoon sa Kristo. At ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo at ang mensahe ito mula sa tema na magkaroon ng kapanatagan sa pananalig sa Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Nais mong ipabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na tayo ay maging panatag sa pananampalataya natin sa Diyos, na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, magiging panatag tayo sa ating pamumuhay na ito. Huwag tayo mag-isip sa anumang mga nangyayari sa ating paligid, sa anumang panganib, ano magtutulot sa atin ng mga kabalisahan sa ating buhay, sa ating mga kakanin, sa ating mga pangangailangan, yan. Ano mang mga bagay, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong may stress out, huwag tayong mag-alinlangan o mabalisa nga. Sapagkat nais naman na Panginoon Diyos na tayo ay maging magaan para sa atin. Sapagkat
Kung tayo mananampalataya sa Diyos, walang anumang kapahamakan na na tayo ay mapapahama kung tayo ay mananampalataya ng kaligtasan sa ating banal na Panginoon Diyos. Hindi lamang yun hanggang sa buhay ko walang tayo ay aalalayan ng ating banal na Panginoon Diyos kung tayo mananatili sa Kanya hanggang sa wakas. Hanggang sa panahon na itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay wag nating pagsikapan ay yung mga ukol sa laman, kundi yung maka-spiritual na buhay. Tayo ay higit ay pagsumikapan natin yung pailalim tayo sa Panginoon Diyos upang tayo magkaroon ng kapanatagan sa kanyang paghahari. At hindi tayo magkakaroon ng upang hindi tayo mabalisa sa nangyayari sa ating paligid na tayo ay ganito ang pamumuhay, maaari tayong mapahamak. Kundi tayo manatili sa kanyang gabay mula dito sa mabuting balita at tayo ay hindi niya pababayaan sa ating pamumuhay. Isalig natin sa kanya ang ating buhay at hindi tayo magkakaroon ng problema. Sinasabi nga ng ating manala Panginoon sa Kristo, kumapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo bibigyan ng mabigat na pasanin. Mag-aano pasanin ang bibigyan sa atin ng manala Panginoon sa Kristo sa pamumuhay. Kaya kung tayo ay nabibigatan natin sa ating mga problema sa buhay, parang nabuburyong ka na, so, manampalataya ka para ikaw ay nag-iis ang iyong kalooban, ang iyong pag-iisip, puso't isipan mo, kaluluwa mo sa ating manala Panginoon. Sa gayon, ay makapamumuhay ka na maayos. Maiwasan mo yung paggawa ng masama kung may pananampalataya. Sapagkat ikaw ay umaasa sa ating manal na Panginoon Diyos sa pagpapala na kanyang gagawin sa iyo. Mula doon sa iyong pagsisikap, ikaw ay bibigyan niya sa iyo yung iba yung pagpapala na ikaw ay bibigyan niya ng kaalaman sa lahat ng bagay para makapamuhay ka ng maayos. Ang mahalaga, mananatili ka sa Diyos at may pananampalataya ka para yan ay matanggal niya natin mga kabalisan. Yan yung magtatanggal sa kabalisan mo kapag ikaw ay may pananampalataya. Paano natatakot ka? Kung natatakot ka sa anumang bagay, ganyan, manampalataya ka lamang sa Panginoon Diyos, baka mawawala lahat yan sa pamamagitan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Ipagtatanggol ka niya sa lahat ng mga taong may masamang gusto sa iyo. Ikaw ay gagabayan niya kung may problema sa anumang problema mo sa buhay. Ikaw niya pababayaan. Basta di kayo manampalataya, manatili ka sa Kanya. Lalo na kung sama-sama tayo na mananampalataya. Hindi lamang tayo nag-iisa. Kaya yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. Na tayo ay upang makapamuhay tayo na walang kabalisahan, manampalataya tayo. Yan yung magdadala sa ating puso't isipan ng kagaanan ng kalooban. At saka, tayo nga hindi bibigyan ng mabigat na pasanin ng banal na Panginoon Diyos kung tayo mananampalataya at lalapit sa Kanya. Hindi tayo ganun mahihirapan sa pamumuhay. Kahit na ikaw ay anumang profesyon mo o anuman ang pinili mo na pamumuhay, ikaw ay magiging magaan para sa iyo yan at mayroon kang kagalakan sa pamumuhay, masatisfaction. Yun ang mahalaga sa tayo sapagkat kung tayo ay walang satisfaction, tayo palaging balisa sa ating mga material na pangangailangan, lalo na ay tayo ay laging balisa. Kung tayo ay palaging nag-iisip ng kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya sabi nga naman ng Panginoon Diyos, isipin mo muna yung ngayon bago yung bukas. Dahil sa ikaw ay magkakaroon lamang ng kabalisahan. Kung isipin mo yung bukas, yung ngayon, hindi mo parang arawan lang yan eh. Paano mo matatapos yung isang araw? Yung paano iisipin mo yung bukas na gagawin mo, hindi mo pa natatapos yung isang araw. Isipin mo muna kung paano matatapos yung isang araw. Sigurado, kinabukasan, yun din na magagawa mo. Kaya kung kaya mo gumawa ng 10, yun din na matatapos mo kinabukasan. Kaya dapat, kaya para hindi ka magkaroon ng kabalisan, ikaw ay tapusin mo muna yung araw. Matipong ganyan. Kaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, tayo ay hindi magkakaroon ng kabalisan doon sa ating ginagawa. At tayo ay nagagabayan kung paano tayo mamumuhay ng maayos at tayo ay ang kapangyarihan ng Diyos ay kagabay natin. Muli ay sana nagabayan naman kayo ng pagbabahagi ng
Bible Corruption ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng ating pag-asa sa kaligtasang espiritual. At tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pagpapala ng kaliwanagan, ng kanyang gabay, ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang pag-aparisyon. Nagabay tayo ng kaliwanagan sa pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay maliwanagan at talimain ang gabay na ito ng ating banal na Panginoon, Diyos po na Panginoon. At tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At naway kayo gabayan niya sa inyong pamumuhay sa pagtalimang ito. Hindi lamang sa kapag tayo ay nagbabahagi na ito, tayo naliliwanagan ng banal na Santa Maria para talimain ito. Sana sa araw-araw din yung pamumuhay ay kung kayo mananalangin sa ating banal na Panginoon Diyos, kayo ay gabayan sa inyo ng banal na Santa Maria sa inyong Panginoon. At magawa nyo at masunod ang mabuting balita at yung aral nito na tayo ay mapanday sa mabuting kalooban at masunod natin yung mabubuting nais ng ating banal na Panginoon. At hindi natin magawa yung masasamang mga bagay. Bagkus, tayo ay namumuld sa gabay ng mabuting balita at nasusunod natin ng ating banal na Panginoon. At doon sa interfaith unity, tayo patuloy na magkaisa, magabayan ng banal Santa Maria ang bawat mga reliyon na tayo ay mapunawaan dyan at para maiwasan natin yung hidwaan. Maiwasan natin ang karahasan ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga paniniwala. Bagkus, inuunawa natin ito at inutuklas ang ating mga pananampalataya. At tayo ay hindi nagkakaroon ng mga hidwaan. Bagkus ay yung ating tayo nakagagabay ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakaisa sa buong mundo. Lalo na doon sa nag-exist na ngayon na United Nations, hindi mapapaigting pa. Na kung saan ay kahit na mayroon tayo nagkakaisa ang mga bansa sa panahon ito, ay umiiral pa rin yung labanan ng mga reliyon at mga bansa na hindi nagkakaunawaan. So ngayon kung magkakaisa ang mga reliyon, may iwasan yung mga religious war at nag-uudyok sa bawat mga bansa at mga layunin ng mga labanan. So, maunawa natin ating mga pagpapalang iyan at tayo ay hindi magkakaroon ng mga sigalutan. Bagkus, iiral yung kapayapaan na nais ng ating banal. At mahalaga na tayo abutan niya na tayo ay mapayapa magkakasama pagdating ng takdang panahon kaysa tayo ay naglalabanan. So, maliban dyan ay muli doon sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Kristo, maliwanagan kayo ng banal na Santa Maria at patuloy yung pagbuknuri ng sangkatauhan mula sa Panginoon Kristo at mabuting balita sa pananampalataya sa ating Panginoon Panginoon. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong dumadalangin ng gabay ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro at aparisyon. Tayo palaging gabayan sa pagbabahagi ito ng mabuting balita at mabuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Kristo. At doon sa mga kapamala, maliwanagan kayo at kayo ay patuloy na magpairal ng mabuting pamamahala para sa justisya at karapatan. Tugunin niyo yung karapatan pagtao. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at tayo ay patuloy na gabayan ng ating Panginoon Diyos sa pamumuhay na ito hanggang sa itinakda ng ating Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.